kamusta po ang aktibidad or behavior ngayon ng Kanlaon? Bale kahapon po nakapagtala po tayo ng 20 volcano tectonic earthquakes, 'no, sa Bungkang Kanlaon. At bago po ito pumutok nung 3:00 ng hapon, ay nakapagsukat po tayo ng 1,996 tons per day na sulfur dioxide, 'no. Medyo tahimik po ngayon ang bulkan at ito pong mga nasukat po natin kahapon ay pawang mga mababang mga parameters na ini-interpret po natin na nagkaroon po ng pagbara sa bunganga ng bulkan. At ito po ay isa sa mga naging triggers kung bakit po tayo nagkaroon ng malakas na pagsabog kahapon. Sa ngayon po, ang nakikita pa lamang po natin ay meron pong panakanaka ng mga lindol. Meron po itong pagbuga ng abo na mababa kanina pong late afternoon. At nakikita pa rin po natin na meron po itong pamamaga dito sa may mataas na bahagi po ng edifice, pagamat ang kanya pong lower flanks ay wala pong response doon sa pagsabog po kahapon. Ma'am, ang sabi niyo po, to summarize, meron pong panakanakang paglindol. Ang sabi niyo po, ang buga ng abo ay mababa at namamaga ho yung, sabi niyo, yung pinaka-top ho ba ng bulkan. Ano ang mga senyales na ito? What does it mean kapag ganito po ang nakikita niyong aktibidad sa Kanlaon? Okay, so mula po nung pumutok ang bulkan noong June 3, mataas na po ang buga ng sulfur dioxide. Ito po ay umaabot ng 11,000 plus tons per day. At bago po ito pumutok, ay bigla po itong bumaba, no? So tinitignan po natin yung ganitong mga pagkakataon. Kung bababa po ang sulfur dioxide, ay maaari pong bumabara ang magma o material sa bunganga ng bulkan. Ito po pamamaga po ng upper slope. Ibig sabihin, meron pong nagsasanhi ng pressurization malapit na sa bunganga ng bulkan. Kaya kapag ito po ay nakikita nating persistent at nakapagsukat po tayo ng mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide na bigla pong bumaba, baka po ito po ay hudyat muling pagsabog ng bulkan. So, ang ibig sabihin po nun ay kailangan maging handa tayo sa posibleng pagsabog muli. Tama po yan, no? Maaring ito po ay panimula lamang dahil nabuklat na po ang vent o yung magmatic system ng bulkan. At ito po ay mataas ang tsansa na masundan, no? Kaya po tayo ay nag-recommend na po tayo ng evacuation ng 6-kilometer radius dahil maari pong magkaroon tayo ng mga kasunod na pagsabog ng bulkan, no? Ito pong nangyari kahapon ay medyo malakas po itong eruption. Opo. Opo, in terms of energy, marami po tayong stasyon dito sa Central Visayas na nakarecord po ng pagputok. At ito po ay lumikha ng malakas na shock wave, no? Isang malakas na pressure wave na naramdaman po at narinig bilang isang rumbling sound sa loob po ng 30-kilometer radius. At na-record po even ng ating pong network sa Mayon Volcano at Bulusan Volcano. So medyo malakas matindi po yun. Opo, malakas po ang putok kahapon. Kaya po tayo po ay nag-aalala na ito po ay masundan. Kaya po pinag-iigting po natin ang ating pagbabantay at tayo po ay nagrekomenda ng pagtaas po o pag-evacuate ng 6-kilometer radius. And that is because of alert level 3. Ma'am, kailan ho o anong magiging senyales para po itaas sa alert level 4 kung saan kailangan na pong lumikas doon yung mga kababayan natin sa 10-kilometer danger zone? Okay. Kapag meron po tayong nakitang mga signs o signal na meron pong umaakyat na malaking volume ng magma, ang bulkan po ay yayanig, no? Uuga po ito at ito po ay lilikha ng mga ibang klase na volcanic earthquakes, no? Yung tinatawag po natin volcanic tremor, low frequency volcanic earthquakes. So makikita po natin yung pag-uga na yan. Pagkatapos po ay mayroon po yung pamamaga na marirecord po ng ating
mga stations na nagmo-monitor po ng ground deformation at tiyak po ay tataas muli ang sulfur dioxide emission. I At see. ito po mga pagbabago na to ay mabilis po ang pagbabago, no? Mataas po ang rates. Opo. Kaya po, pag nakita po natin ito, ay magtataas na po tayo ng alert Okay. level. Kailangan po maging alerto din ang ating mga kababayan dahil ang lumalabas po dyan, Ma'am Mariton, anytime ay pwedeng itaas itong alert level 3 sa alert level 4. Ma'am Mariton Bornas, maraming salamat po sa inyong oras, ang Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVO.